Alam mo, nag-render yan ng serbisyo sa bayan eh. Lahat ng sundalo, whether general ka o sarhento ka, nag-render ka ng serbisyo sa bayan. So, ibalik natin yung respeto doon, no? At ang sukli nila sa pag-render ng serbisyo ay buhay nila. Nung sinabi niyang the Filipino is worth dying for, binabalik niya uli yung role ng sundalo. Ano ba ang role ng sundalo? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, MJ, ang sundalo, ang buwis niya, buhay. Yun ang sakripisyong hinihingi natin sa kanila. Mahirap ba yung sakripisyong ginawa niyang personal na withdrawal? Sa tingin ko, mahirap yun. Pero sa tingin ko, meron rin siyang iniisip. Hindi lamang yung karir niya, hindi lamang yung sitwasyon niya, pero sa tingin ko, tinitingnan rin niya yung kinabukasan ng pamilya niya. Kasi sa sundalo, napakahalaga ng pamilya. Yung nangyari kay retired Major General Romy Pocis, yung ba makakatulong, ma'am, sa survey niya? Tingin mo, ma'am? Ay, makakababa yun. Biro mo naman, no? Nagsalita lamang siya. Ito'y isang retirado. Una, ang maling-maling sinabi nila, pwede daw makasuhan si General Pocis. Paano mo kakasuhan ang isang taong nagsasalita? Yung freedom of expression, di ba? Lahat naman tayo may karapatan na magsalita. Hindi naman niya sinabing kumuha ng barel at sugutin ang Malacanang. Sinabi lang niya na mag-resign. Ang resigning pala is inciting to sedition. Yun ang hindi ko maintindihan. At ang pagkakagawa ay biro mong nanggaling ang buong pamilya niya sa isang bakasyon. Abay, paglabas mo dun sa shoot ng eroplano, dun sa tube, na andun na ang mga pulis. At siya ay pinusasan, di ba? Sa harap ng pamilya, siya ay pinusasan. Pagkatapos, hindi inalaw ang kanyang mga abogadong lumapit sa kanya. Pangatlong problema, instead na dalhin mo sa korte, kasi sinasabi nila, nagsiserve daw sila ng warrant, kailangang ibalik yung warrant sa korte, hindi nila dinala doon, dinala sa krame. So, itong mga irregular things at pag tinanong sino nag-utos sa inyo, anong pangalan mo, yung mga nag-escort, wala silang sinasabi. So, kung ginawa nilang example si Major General Pocis na retirido at respetado, imaginein mo sa ordinaryong tao, ikaw, ako, pwede nila yung gawin at nakakalungkot dahil napakahirap mong intindihin kung tayo sa martial law na walang formal na declaration o talagang ang mga kasangga ng administrasyon na tungkol sa seguridad ay talagang sige lang, gagawin namin yan para hindi sila maipit. Kaya nga sumasaludo ako kay General Pocis kasi alam mo, nag-render yan ng serbisyo sa bayan eh. Lahat ng sundalo, whether general ka o sarhento ka, nag-render ka ng serbisyo sa bayan. So, ibalik natin yung respeto doon, no? At ang sukli nila sa pag-render ng serbisyo ay buhay nila. So, para mo tratuhin ng isang retired general na ganyan, ayan ay pambabastos na sa uniforme at sa serbisyo militar. So, at ginagawa nilang example si General Pocis. Hindi ko maintindihan kung yun ay planado at mukha naman planado at kung naiintindihan nila ang epekto niyan sa kawal. Ito na nga, ma'am, ngayong araw, sumabog yung balita na itong active colonel na si Colonel Odi Mongao, hayagan pong nagdeklara ng kanyang withdrawal of support kay President Marcos Jr. Anong masasabi niyo, ma'am? Active to, ma'am, ha? At ngayon, sinugi na sa serbisyo.
Nagulat nga ako dyan eh. Sabi ko, sino yan? Sino naman yung biglang umapir? Pero sinasaluduhan ko sa tapang. Biro mo, active ka. Tapos, yung nakita kong sinishare, 34 years in service. So sabi ko, hindi ba dapat general na yan? Bakit kaya hindi naging general? At kung titingnan mo yung background ng taong yan, ang daming pinagsilbihan. Scout Ranger, Special Action Force, at nandun siya, part siya dun sa eskwelahan na nagtuturo sa mga kawal. Nagserbisyo rin sa Mindanao. Marami, ginugel ko nga eh. Sabi ko, sino ba itong taong ito? So, nagugulat ako na malapit na siguro yung mag-retire, pero willing siya. At again, pagbabasahin mo yung sinabi niya, it's a personal withdrawal. So, ano yun? At ang tawag niya sa Pangulo ay Mister. So siguro wala na siya ng tiwala sa Pangulo. At bilang isang nagtuturo sa mga kawal natin, malaki sigurong respeto ng mga nasa taas at mga estudyante niya dito sa taong ito. Kasi hindi ka naman basta-bastang ma-assign para magturo sanay sa mga kasundaluhan. Pero yan yung ginagawa niya. So, sa tingin ko, nagkwampa yan, peacekeeping force yata sa UN. So marami siyang background eh. Kaya nalulungkot ako dahil may tumitira kaagad. Hindi pa nga natin kilala kung sino si Colonel Odi. So, pero natutuwa ako, biro mo yung lakas ng loob na ikaw ay sigurado ng magre-retirado at ikaw ay makakatanggap ng pensyon, di ba? Pero gagawin mo ito as a personal sacrifice. Bihira yan. Kasi these days, parang walang pakialam ang AFP eh. Nakikita nila may nangyayari, sinasabi hindi daw sila bulag, pipi o bingi. Bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa? Dapat kayo ang protector ng taong bayan. So hindi ko alam kung saan naabot ito, pero ako'y natutuwa na may isang Colonel Odi na tumayo at nakisama dun sa mga humihingi ng accountability at humihingi ng hustisya. Sabi po niya, ma'am, sa isang pahayag, sobra na, tama na, the Filipino people is worth fighting for, mabuhay ang Pilipinas. At kung ating babalikan po, ma'am, ang mga nakasaad po sa ating 1987 Constitution, batay po sa Article 2, Section 1, sovereignty resides in the people, all government authority flows from them. Di ba po, ma'am, sinasabi ng ating konstitusyon na ang loyalty dapat, lalo na ng mga tagapagtanggol ng ating pong saligang batas, ay hindi po sa tao, kundi sa konstitusyon. At yung personal support can be withdrawn. At malino naman doon sa sinabi po ni Colonel Mongao na yung loyalty yan nananatili sa Armed Forces of the Philippines. Kaya lang, in his personal capacity as a Filipino, hindi niya na kayang suportahan ang ating presidente, ma'am. Tama ka doon, MJ, ha? Gusto kung babasahin mo yung sinabi niya, sa tingin ko napakaingat niya na stress na ang tiwala niya ay nasa saligang batas, sa Constitution at sa Armed Forces of the Philippines. Hindi naman niya sinabi, wala na akong respeto sa inyo. Hindi. Kaya ako, paulit-ulit kong binabasa, sabi ko, malalim itong sinasabi ni Colonel. Kasi naandun ang respeto sa institusyon at sa saligang batas, pero may personal siyang desisyon. Personal niyang desisyon yun na sabihin na hindi kita sinusuportahan, Mr. Marcos. Hindi niya ginamit yung salitang president, ha? So, yung mga kung ano-anong haka-haka dyan na sinasabi, he committed an offense. What offense? Diba?
What offense? Did you hear him say, I'm withdrawing my support from the president? Did you hear him say, I will not follow the Constitution? Did you hear him say, I do not have respect of the I do not respect the armed forces of the Philippines? No. So balikan mo yon. Kaya sabi ko, napakaingat itong taong ito, pero gusto niyang sabihin yung nararamdaman niya. Wala na bang karapatan ang mga sundalo magsabi ng personal nilang pagtingin sa mga nangyayari sa bansa? Personal niya yun. Di ba? Sinabi niya, sobra na, ano yung sumunod? Tama na? Tama na. Oh. In what reference? This corruption. And nung sinabi niyang the Filipino is worth dying for, binabalik niya uli yung role ng sundalo. Ano ba ang role ng sundalo? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, MJ, ang sundalo, ang buwis niya, buhay. Yun ang sakripisyong hinihingi natin sa kanila. Mahirap ba yung sakripisyong ginawa niyang personal na withdrawal? Sa tingin ko, mahirap yun. Pero sa tingin ko, meron rin siyang iniisip. Hindi lamang yung karir niya, hindi lamang yung sitwasyon niya, pero sa tingin ko, tinitingnan rin niya yung kinabukasan ng pamilya niya. Kasi sa sundalo, napakahalaga ng pamilya. May mangyari sila, di ba ang sabihan nga, ang sundalo, isang paa nasa hukay. So, and when you start a family, invariably, part of that starting up a family is the fact that I might not be able to raise my kids. So, basahin nyo ng maigi at namnamin nyo yung sinabi niya dahil malaking tama yun sa kasundaluhan. At malaking tama rin yun sa ordinaryong mamamayan katulad natin na parating sinasabi natin, ang protector natin ay ang Armed Forces of the Philippines. Hindi naman sinabi ang PNP. Diba? Klarado sa saligang batas. At ang loyalty is to the institution, and that's what he said. Ang loyalty is to the Constitution, and that's what he said. Okay? There is nothing in the Constitution that says you should have loyalty to your commander-in-chief. Right? Tama. It is part of their work, but loyalty is very personal. And when someone who is training the core officers, it's very important to distinguish it probably, kaya niya dinistinguish yung personal versus official. And the part that partakes of the official is adherence to the Constitution and the Armed Forces of the Philippines. Opo. Ma'am, sa tingin po ninyo bilang strategist, ma'am, yung bang pag-question sa moral ascendancy, is that tantamount to defying authority, ma'am? Hindi, moral nga eh. Ano naman sila, kahit saan mo tingnan ng diksyonaryo. Pag moral, it is very personal. You know, well, morality is universal, but because of the corruption, it becomes now personal. Because of probably what is happening in the AFP, it now becomes personal. So he's taking a stand on a personal basis, which is his right. Alam nga naman sabihin mo sa mga kasundaluhan, wala tayong moralidad, ha? Pag wala kang moralidad, ganyan ang mangyayari. Lalong magkakaroon tayo ng problema. Morality binds people, binds communities, and to a certain degree, yung morality may be different. When you look at politicians, di ba, supposedly, ang morality dyan, wag kang magnakaw. Pero hindi nga ganun na nangyari. So, it would appear, instead of being universal, kasi wala naman nagbibitaw, walang nagre-resign, walang bumababa, it now becomes personal. Opo, ma'am, pag may mga sagot po ang armed forces,
Lalo na, for example, yung nakaraan, di ba? Sabi nila, naayon sa batas yung paggawad o pag-serve ng arrest warrant kay retired General Pokis. Sila sumusunod sa chain of command, etc. and etc. Na mga statement. Pero ma'am, halimbawa, I'll be asking this for the sake of conversation. Halimbawa, ma'am, nakatanggap po ng pagpalagay natin blessing yung chain of command. Tingin po ba ninyo, ma'am, pag nakatanggap yung taas sa chain of command, nararating kaya niya, ma'am, yung nasa baba ng chain of command? Halimbawa, yung mga ordinaryo, mga sundalo na nasa ngayon, bundok, hinahabol yung NPA, nagbabantay po sa peace and order. Chain of command, ma'am, ang palaging sinasabi. Well, it really depends on the core of generals, no? Yung leaders, yung leaders ng institution, yung leaders ng units. Totoo, minsan hindi nakakarating sa baba. Marami na tayong instances na nakita dyan from sa 44 to Marawi, yung sa 44 talagang pinabayaang, di ba, maipit. Kaya nga ang parati kong sinasabi, napaka-importante ng foot soldiers, napaka-importante ng taong nasa lupa, people on the ground. Sila kasi talaga yung sumasagupa sa lahat. So napaka-importante na yung moral nila ay mataas at hindi yung pag tiningnan nila, merong issue kay general ganito, merong issue dito sa head ng unit nila. Alam mo, ang soldiery, you really look upon your leaders eh. And to a certain degree, some would probably be looking for role models. Kasi yung role models, napakahalaga yan. Kasi gusto mo maging katulad nila someday. So, napakahirap kung sabihin na hindi nakakarating sa baba. Pero marami na tayong instances na nakita na yung nasa baba ang naiiwan, na humarap. Diba? And just to add, MJ, no, Opo, ma'am. when you're battle-tested, iba ang frame of mind when you make decisions. Ang isang leader ng Armed Forces of the Philippines, kung hindi nakasabak sa labanan, yung tinatawag nila na armchair generals, iba ang pananaw noon. Kasi hindi mo nakitang namatayan ka ng tao mo, hindi mo nakitang naputulan ng paa, paralyze ang tao mo, hindi mo nakita yung dugo. Ang armchair generals, nandun lang sa opisina niya, air condition, gumagawa ng mga plano, devoid of ground learning. So, saludo ako dun sa nandoon sa harap lumalaban, pinaglalaban tayo, ang bansa natin, kisa dun sa mga nasa air-conditioned room na plano lang ng plano, drawing lang ng drawing, pero hindi alam ang realidad. Lumalaban ng patas para sa bayan, ma'am? Pero, alam mo naman, patas lang, di ba? Bahagi ng chain of command, hindi sila makapagsalita. Pero pag may kukuha ang chain of command, hindi nakakarating sa baba, parang walang chain of command. Oo, at saka alam mo, ang pagiging sundalo kasi tumitingin ka talaga dun sa kanilang pinuno eh. Kung yung pinuno medyo hindi ka respeto, both in personal and professional, may problema tayo dun. May nagsalita lang active, ma'am. Colonel, tinanggal dahil nga doon, syempre automatic 'yun, ma'am, na sabi pa nga ni General Poki sa kanyang post, SOP 'yun, na kapag may ganong pahayag, tsugi agad. Malamang sa malamang yung balitang 'yan nakarating na po sa lahat ng hanay ng AFP on the ground. Yeah. At kung babalikan natin ang kasaysayan natin nung na itayo ang RAM, 'di ba? Nagkaroon ng rethinking after the EDSA Revolution 1. Ano ba talaga ang role ng sundalo? Paano ba itong ating institusyon tataguyod at makikinig sa sundalo? Nagkaroon ng reawakening noon and rethinking.
Unfortunately, after 36 years, we have an institution that is rotten, and we're back to square one.